Now we are entering the Land of Dawn for game number 2 kung saan lamang na nga po ang TNC Pro Team against Team Falcons. Once again, this is the debut game Welcome of to Pandora Mobile as a Legends. rumor dito sa Season 15. Kaya naman napaka-importante ng larong ito para sa Team Falcons. Siyempre kung yung 6-man nyo papapasukin, gusto nyong manalo sa match na yun. Oh, tsaka to be fair, sobrang ganda ng solid ng performance kanina ni Pandora din with Revitalize. So, yup for Team Falcons dito as much as possible. Gusto nilang bigyan talaga ng space. Si Super Marco early game pa rin. Sinabi nyo kanina yung damage ng Clint early game. Yeah. Masakit yan sa laning stage and it's also good laner na kayang i-match yung range nung Granger. Lalo ngayon na again binaba na yung range nung Death Sonata. And lalo pagdating yung mid game, uy, nakuha. Nasargo ni idol ng mga kids. Yun na yung veteran moves eh. Oo. I think Novaria, isa si Novaria sa mga heroes na pang veteranong moves talaga eh. Oh, minsan nangaagaw ng purple buff. For this case, Lito Wanderer. Tapos sobrang layo niya pa dun sa range. So, it's more of pagkakakabisado sa pwesto. Oy! Nako! Wow! Kanya na lahat! Grabe ka na, Mr. Long Bomb! Hanggang dito ba naman sa gold lane, kinuha din niya. Ang lala! Kabisadong kabisado. So, ibig sabihin, medyo magkakaroon ng delay for some of the players dito ng side ng TNC. And just like that, may konting gold lead na ang Team Falcons considering na ang daming nanakaw dito ni Kapitan View. Oo. May laban na magaganap dito sa may bandang ibaba. Yawi harap agad! Oo, si Super Marco, makakatakas ba hindi naman ng araw, pero yung alang, first blood, para din sa TNC, pero si Yawi din ay nakuha naman ni Super Marco. Parang masamang pamitain to Midnight ha. Hindi madalas mamatay ng maaga si Marco. Oo, nag-dash kasi. So, ang ganda ng response dito ng TNC. Pagka-dash ni Marco, rekta, lakad sila pababa. Alam nila na lalamang agad si BeneQt. And so far, okay pa rin naman yung nangyari for Team Falcons kasi even though namatay si Super Marco, wala naman siya masyadong mamimiss sa wave pero yun nga lang, inaabangan na siya ni Lancy. Pero Skull TZ, tamang trabaho lang, nakakuha pa rin ng pagong. Oo, at even if hindi na ganong kasakit yung Death Sonata, especially in the early game, grabe pa rin naman yung poke na binibigay nito. Super Marco dashing in, nandyan naman si Pandora para magbigay ng proteksyon. Pero mukha si Flap TZ ang una nilang bibigyan. Oh, pero makunat yata dito si Flap TZ, tatakas lang din. Gorgeous Path ay ginamit na, pero may flicker out. Or may pang flicker. Dito si Flap TZ, padating na bang mga players ng Team Falcons, hindi pinaramdam lang nila na pwede silang humabol anytime. Oo, hindi pa naman ata nila ipupull talaga yung trigger. Pero mukhang aalagaan nila ang purple buff dito ni Kyle TZ. Tatama ang Abyssal Arrow. Pero syempre, tatimingan na lang yan. If you are... Wait! Grabe ka na, Pando! Oo, Saan ang galing yun? Oo, naramdaman natin bigla na akala natin nasa ibang pwesto sila ng mapa eh. Tapos biglang nandun na pala. And sakto naman, for Lancy, kakabitaw lang niya lang ng skill kanina. Parang yun yung mga problema pala, no? Then pag may sniper, makikita kasi yung trajectory ng bala. This time yung arrow, hinanap lang siya ni Pando. Yeah, sabi niya, boss, nandito yan eh. Nakita ko kanina, mga 2 seconds ago, ito yung last known location niya. And ang kinagandaan doon kasi ang daming follow-up mula dito sa Team Falcons. Meron silang vision mula kay Few, may burst din ng Star Shotter. Oy, Yawi! Natalunan na nga dito. It's gonna be Super Marco, pero may Abyssal Trap na naman. Sumapatay na naman sa kamay dito ni Lancy. Pero mapagsuntok sa may gitna, pero walang damage dito sa side ng Team Falcons. Makunat si Flap TZ, makakatakas pa rin. Ginamit niya yung flicker at mga habol dito. Napadiran. Padating na si Kyle TZ. Ito na nga, makakakuha yata sila ng kill. Retribution na gamit na rin Lord JM. It's gonna be down in the hands of Few. At parang dediretso naman dito sa may purple buff. Nako, 1v1 with a great one. Lamang sa HP dito si Kyle TZ. At mukhang makakalapit naman si Zyda. Abyssal Arrow, lalapit pero mukhang hindi na i-contest pa. Ibibigay ang purple buff na yun. Team Falcons, minamandohan ang TNC Pro Team. Yeah. Ganda nung engage ni Kyle T0. Nakipaglaro pa siya sa clone na lumabas mula dito kay Yawi. Pero ang ganda rin nung engage na nahanap ni Pandora. Kahit paano na-delay dito yung TNC. Na low si Zyda. Pero ngayon, Turtle, hindi rin naman kayang pasukin ng TNC so far. So Team Falcons dito, kahit pa nabigyan si Super Marco ng early game, nakabawi na ngayon yung Clint. Oo, and lamang na nga Team Falcons ngayon. And even if medyo mataas yung deaths ni Super Marco this time around, 100% nga ng kills ng TNC ay sa kanya, ay masakit pa rin naman yung damage na nanggagaling dito sa Clint.
So far, kontrolado na ng Team Falcons ang mapa at mukhang susubok pa silang lumapit sa loob ng jungle ng TNC Pro Team. Tsaka ano dito, parang grabe yung sunduan din na ginagawa ng Team Falcons para masuportahan din si Super Marco. And si Lord JM dito, hinatid si Flap TZ para magkaroon ng space. Si Zaida doon sa may top lane. Grabe. Grabe na hinabol na talaga. Uy, nice flicker yun ha. I feel like that would have been a kill. Siguro kung hindi niya na-flicker yun, patay na siya doon. Yeah. Sakto yung sakto yung flicker out. Usually kasi may mga rare May cases na timing. kahit mag-flicker ka, kakagat pa rin yung next na shadow kill. So, good job mula dito kay Lancy, pero that's still a flicker burn though. Oo, and kung ikukumpara yun sa cooldown ng isang Ugi Shadow Kill na around 35 seconds lamang or around 40, ay napakalala ng comparison na yun dahil 2 minutes ang timer ng isang flicker in the hands of Lancy. And this time, yung upcoming turtle, the last turtle of the game, ay walang flicker yung Selena. Oo, so parang medyo dito, mare-restrict muna yung movement din ng TNC. But for Yawi's case, meron naman siya dito flicker. So pwedeng biglaang may bumulagang play galing sa kanila. But for Team Falcons ngayon, parang ang gusto nilang gawing play, sino yung magka-counter set tapos bigla nilang bubulagain yung TNC. Yeah. Lamangan na sa pwesto sa river. Phew! Okay na talo na, ginamit na rin Violet at Quem, tatama pa ng arrow. At sino bang hindi makakatakas kung lahat na ng mga skill ay nasa lumo? Bukas na ang gising, iniisip ko, teka lang, hindi ba masyadong malayo kung sisimulan mo na to? Tapos biglang may abyssal arrow na kumabit. At parang ganun lang, 4v5 na agad yung laban para sa turtle na to. At napakadaming abyssal traps na nakatambay dito. Kaya naman gagamitin na rin ang Glorious Pathway, half HP on the turtle. Si Flap TZ naman nandito sa harap, pero kay Shadow pa rin Grabe. mapupunta. Dito yung pagong. So Flap TZ, hahabol ba sila? Okay, medyo kalmado dito ang Team Falcons, pero TNC nakakakuha sila ng way para medyo paliitin ang mapa ng kanilang, or paliitin yung kalamangan ng kanilang kalaban. Ganda ng lakad ni Yawi at ni Lord JM. Harang na harang yung Shadow mula rito kaya Kyle TZ. Hindi niya maipasok yung kanyang quad Shadow para magawa yung Retribution Steal. So libreng objective dito for TNC. And again, river control is very important para sa kanila kasi nandun yung engage ni Yawi para mapatay kagad nila yung Badang. Kasi kapag wala na yung Badang, medyo mahihirapan dito yung Team Falcons harapan yung Hylos. Oo, and hindi sila takot na i-burst yung Badang. The moment na may mahanap si Yawi, as long as nandyan din si Lancy with a potential abyssal arrow, hindi na magmimintis yun eh. Kung nasa langit yung kalaban mo, itututok mo na lang. And Yawi with another engage. At sakto nga yata dito, meron player na madidikitan, pero si Flap TZ napakakunat habang si Benny Cutie magda-dash out. Nagamit na rin dito yung quad shadow and even shadow kill for Kyle TZ habang si Zaida naka-ready doon sa may purple buff. Gitnang linya yata ang gusto kuhanin. And for even Super Marco na tinamaan na may pagsuntok sa may bandang gilid. Oh! Si Zaida nakita dito. Zaida and even Pandora's connection or Kyle TZ laban kay Zaida. Flicker play mula dito kay Pandora. Hindi talaga nawala ang confidence kahit pasabihin natin sumasub in, sub out lang. Nandiyan pa rin yung killer instincts ni Pandora. Yeah. Medyo hindi rin ganun kaganda yung engage dito ng TNC. Nakita nila yung Hilda. Ang problema kasi, Hilda yan eh. Tapos nasa bush. So pagtalon ni Yawi, parang wala na kasi silang choice kundi mag-commit. Ang problema, ang ganda rin ng entry ni Kyle TZ sa likuran. Nahanap niya si Benny Cutie, forcing the flicker mula doon sa Granger. Similar sa nangyari nung game number 1, hindi makaharap ng pwesto rito si Benny Cutie kasi lagi nandun yung threat ng shadow kill mula kay Kyle. At mukhang naghahanap pa nga ng pwesto dito ang TNC Pro Team. In fact, naghahanap sila ng pwedeng masetan. The last time na may nahanap sila, it was Flap TZ na hindi nila mapatay agad. Kyle TZ, I think ginamit niya yung retribution niya doon, pero Yawi walang nahanap. Dalawa tinamaan dito para sa sundok ni Pandora habang si Zaida ginamit agad yung electrifying beats. Glorious Pathway naman para kay Lord JM. Ang sakit ng mga kaltok dito ni Flap TZ. Grabe, Pando! At nakita na natin dito, Yawi is down. Sabay pwede na mag-Lord ang Team Falcons. At mukhang libre nang makukuha ang Lord na to dahil magpapakita na rin yung Joy doon sa may bandang ibaba. That's going to be the first Lord of the game going to the hands of Team Falcons. Ang trade dito ng TNC ay Torre sa baba. Mukhang naharap ng Team Falcons yung solusyon sa nangyari nung game number 1, yung Badang ni Lord JM na ngayon nasa kamay ni Pandora. Si Zaida naman yung hindi makapaglaro. And kita natin ngayon for TNC, binabantayan din nila lahat ng mga pwestong pwedeng puntahan ng Team Falcons. Labanan na itong mga linear skills. Oo. Meron kang Astral Echo, meron ka namang trap or even
Arrow para dito sa side ni Lancy. At ang masama niyan, kahit tumama yung Abyssal Arrow dito ni Lancy, ay kailangan pa rin nilang piliin kung sino ang kanilang papasukin. Yeah. And with that Lord marching in the top lane, Midnight, ano bang natitirang win condition dito if you are TNC Pro Team? Kailangan maulit nila yung nagawa nila kanina, yung set kay Pandora. I mean, ideally, you'd want a set against Super Marco or Kyle TZ, pero at least matanggal nila yung badang. Kasi kita naman natin kanina, doon sa team fight bago nakakuha ng Lord dito yung Team Falcons, hindi makagalaw si Lord JM at si Yawi kapag nandun pa si Pandora. Oo, napakahirap din kasi talaga, especially kapag available ang lahat ng mga abilidad ng isang badang. Nakakatsira lang talaga ng tempo, pero makakapag-clear naman dito ang side ng TNC Pro Team. Ibang tanong, however, yung doon sa may bandang itaas dahil na rin sa Lord na nagmamarcha. At nandyan ang TNC Pro Team. I think yung wave clear ng TNC, hindi gaano kaganda. Oh, parang wala talaga sila masyadong pambilis and even pang front, it's just gonna be Lord JM kasi gusto mo biglang surprising ng mga talon. Tinamaan na araw yung si Flap TZ pero napakakunat na ni Flap TZ. Even yung Astral Echo nagagaling na sa Geddy. At ang sakit nandito ng mga pasago-sago ng idol ng mga kids. So lahat ng mga pang-defense ay ginagamit na ng TNC. Okay, nandito na rin ata nagbabago yung sa Winter's Truncheon, sa Lightning Truncheon. Pick up dito ng isang Novaria, no, mas pinasakit na nga. Buffed items pa yung ginagamit. Oo, may ano pa yan, may paparating ko pang Wishing Lantern yan. Tsaka sobrang iba yung angulo ni Few, no? Doon sa may taas kanina, pagilid, pa-diagonal. So ngayon for TNC, parang medyo nagsastruggle sila kung paano nga ba talaga patatabain yung ilan sa mga players at para makahabol pagdating sa gold. Oo, at napakalaki na rin pala ng kalamangan. No? Kaya masisilip natin sa Infinix in-game equipment na yung Hayabusa sa side ng Team Falcons. Kyle TZ is almost nandito na papunta na sa lockpick din yung 5 items na Hayabusa. Kada sampal may true damage na rin. Oo, pag nakuha na yung Endless Battle. Endless pa nga, intindihin dito ng TNC is yung reach nung Novaria at pati na rin yung Clint, lalo pat kompleto na yung Malefic Gun. Kanina pa actually mula kay Super Mario tapos palabas na rin yung Blade of Despair. And I think when we look back dito sa game number 2, napakalaking ban siguro from Team Falcons yung Jawhead pati na rin yung Cho. Dahil ang layo ng itsura ng tempo para sa TNC Pro Team kapag naka-Guinevere sila. Yeah. Yes, it's still effective pero hindi ito kasing bilis ng Jawhead at Cho ni Yawi. Oo, kasi yung mga natatalo na nila kanina nakakatakas. Ayun na naman si Pandora, naramdaman si Yawi. Papadiran niya ba? Hindi, magzozone lang. So for the side of Team Falcons dito ngayon, parang ang trajectory nila is to go for the Lord. Pero yung side naman ng TNC, popwesto din dun sa may bandang Lord. Box out lamang para kay Pandora. Giving vision para dito sa Team Falcons pero hindi rin naman pwedeng mapasobra sa kanyang paglalakad. Kaya naman for TNC Pro Team, saktong housekeeping lamang, pag-clear ng mga minion waves, pag-check ng mga vision. Makikita na nila si Pandora at mukhang magre-reset ng Lord dito ang Team Falcons. Nagpapaulan na ng Abyssal Arrows pero agaran lamang itong sinasagot ni Flap TZ. So tingnan natin ngayon for the side of Team Falcons kung mag-Astral Echo ba agad dito si Few para makita kung saan nakapwesto ang mga players ng... ay, tinamaan ng araw! Okay, nag-flicker in. Dito si Yawi para pwede yatang targetin. Hahabulin ni Flap TZ. At ito na nga sa ilalim ng Torre, mabibigyan na sila. So patay na dito si Yawi pero sa mga likod na dito si Zaida. Napakasakit ng mga electrifying beats. At sakit na ngayon. No way. Even very cute. Hala, bigla na baliktad. Double kill na para dito sa Bagyo. At si Super Marco matatamaan pa ng Abyssal Arrow at mukhang makakaiwas naman siya. 3 people is down pero Lancy hindi makakalapit dito at matutusok pa! Si Kyle TZ goes down at tuloy pa ang pagpasok ni Benny Cutie forces the Super Marco Flicker. Dedepensa ngayon ang Team Falcons. At unti-unti na nga natin nararamdaman ang namumuong bagyo as a TNC. Sila ngayon na mag-a-attempt na kumuha ng Lord at tahimik lang pala sila. Pero ibang delubyo ang kanilang dala. Iba ang pinapakita rito ng TNC. Simula doon sa engage ni Yawi. A blunder flicker mula sa Guinevere. Masyado maaga yung pagpindot. Masyado mabilis ang daliri niya kaya hindi kumasa yung kanyang talon, yung special migration. Pero si Zaida pinulis. Pinulis yung Team Falcons. Pulis pang kagubatan tapos nandoon nagsimula yung bagyo ng TNC. And this is just TNC Pro Team capitalizing on that good team fight na nahanap nila with Zaida looking to get those kills in the later parts of the fight. Men, 7K yung gold lead ng side ng Team Falcons. Na-cut nila into 2K. Now it's anybody's ball game. TNC Pro Team, may Lord pa sa taas. Meron silang wave sa gitna.
big chance para sa TNC na kunin ang gold lead dito. Okay, Sabi siguro ni Zaida kanina, bakit ko paaantayin na magkaroon ng setup play kung kaya ko naman lumikod? Oo, basta ma-force yung dash, pwede niyang pasukin dito yung lineup ng Team Falcons. Lalo pat ngayon, halos kumpleto na yung kanyang items na kailangan. Meron na rin siyang Divine Glaive. Oy! 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 Oy, tinamaan na, pero nakaharap na si Pandora. May Yawi! Naramdaman niya, pero sasalubungin siya dito ni Pandora. Glory spot din. Para ito kay Lord JM, nakaabang si Kyle TZ. Ginamit dito yung Winter Crown. At si Lancy, buhay pa rin. Habang si Kyle TZ, shadow out. Nandito na sa side. Naku, sa harangin din ng mga players sa Team Falcons. Buhay pa rin yung mga junglers natin. Habang si Am sa may ilalim na torre, ginamit yung Violet Requiem. At wala pang ang babagsak pero una pala si Flap TZ. May susunod pa ata si Benny pero hindi natatama yung mga bala. Buhay pa rin ang Phoenix Army at 3 tore na ang kanilang nakuha. Grabe. And I think that's the end of the team fight, Papi. Grabe yung mga saves ni Pandora. Nakakakilig. Yung akala mo makakapatay na yung TNC pero nandoon yung tulak. Nandun yung pader mula kay Pandora but still they were able to find that spatial migration onto the Hilda. And ngayon, TNC, sila ang may control sa game. And wow, after 8 minutes na lamang ang Team Falcons, hawak na ngayon ng TNC Pro Team yung gold lead kanina around 200. Tumatalon-talon na lamang ito. And yung susunod nating Lord, hindi pa naman evolved. Pero pakiramdam ko, if you're Team Falcons, you would want to get this. Gusto mong mabawi yung nawala sa inyo. At for TNC Pro Team, ito na yung kaya na nilang i-burst eh. Midnight, we talked about this earlier. Hindi nila pwedeng basta-basta pasukin lang kapag tumama ng Abyssal Arrow. But this time, dahil sapat yung burst damage, parang pwede na nilang gawin. Oo, kasi ngayon pag in-attempt nila, kahit yung ambalang mula sa TNC, yung laro ng Team Falcons medyo magugulo kasi yung chaos na may potential na may mamatay, kailangan nila depensahan yon. And it leaves space for the Joy to find crucial angles on the backside. So, if you're Team Falcons, anything na lilipat mula sa TNC, yung Pana, yung Guinevere, yung mga bala ni Benny Cutie, kailangan mag-ingat dito yung Team Falcons. Very systematic ang pagpwesto ng dalawang kupunan. Napakarami din ang mga Abyssal traps na nakalapag. And look at that, Flap TZ with the tanky items ay napapadugo pa rin ng isang Joy. Ito na siguring hinihintay talaga ng TNC Pro Team. Oh, feeling ko kung walang Lord nun, i-go yun ng TNC anytime para may -1 na eh. And again, nasabi natin for TNC, may kaya pa ba silang itaas? Pero parang kaya nilang tumaas kapag sila yung makakuha nitong Lord. Oo. 1 minute pa bago ito mag-evolve pero mukhang sasayawin na ni Pandora. Only traps ang ilalapag dito ni Lancy. Si Flap TZ, Minesweeper mode eh. Nililinis niya yung mga traps dito ng TNC. Pero ang trabaho niya, hindi iwasan yung bomba. Kailangan niyang tapakan lahat ng bomba. Oo, at hindi lamang yan. No? Sa tingin ko, siya din kasi yung best candidate na matamaan ng Abyssal Arrow. If you can't stop it, might as well block it para dito kay Flap TZ. Kaya naman ang Lord ay sasayawin pa rin ng kupunan ng Team Falcons. In terms of pwestuhan, no, wala namang nakakalamang. Parehas silang kontrolado yung mga waves nila. Pati na rin yung pwesto around that Lord Pit. Yung long walk ni Yawi yung long walk ni Yawi, ayan, chinecheck mo siya na naghahanap sila ng potential sandwich play. Napakalalim nung ginagapang ni Yawi. Oo. Panagkamali siya dito ng silip sa may mid. Baka siya pa yung madali. Oo, ay pero, teka, yung makakasalubong niya, si Super Marco, tsaka si Pandora. Ayun, nakakonsil, nakita yata siya. Nakita. Talo na mga atin sa Kyle TZ sa may direction ng Glorious Pathway. Kyle TZ is down. Sakto sa kamay ni Zaida, pero susunod kayon si Pandora. Pero naatras niya ng mga players ng Team Falcons. Ginamit yung Winter Crown. Super Marco is down. At tatalon pa nga dito si Yawi parang malaking exclamation point. Pero may Winter Crown doon sa may ilalim ng Torre. Lancy ang mabibigyan. So 2 players down sa side ng Team Falcons. Isa naman para sa side ng TNC. Masyado atang napalalim si Lancy pero okay lang yun. Dalawang crucial na miyembro ang nakuha sa side ng Team Falcons. Pero teka lang hindi ata libre ibibigay ito ng Falcons. TNC Pro Team, low HP si Yawi. Here comes the Astral Echo. Napakasakit ng mga Star Shatter. Pero yung Lord, sinasayaw pa rin nila. Tatama yung sapak dito ni Pandora. Yung Lord, papasukin na inside the Glorious Pathway na gamit na nga rin. Pero sumabak tamo ng face crack. Pero mukhang hindi na sila babalik sa Lord pa. Si Pandora ang unang babagsak. Nakawakan! Pero yung Lord ay nakuha pa rin. Dito na sa TNC habang nakaangat yung Minion Wave. Ng Team Falcons doon sa may top lane. Yawi! Gapang malala para sa TNC. Ang lalim nung ginapang ni Tristan Cabrera to find Kyle TZ on the backside. Hindi in-expect ng Team Falcons yun. Feeling ko nakita nila na saglit kaso naka-ready na yung spatial migration. And wow, ito yung mga plays na masasabi mong sets him apart eh.
ito yung masasabi nating specialty talaga ng isang Yawi, yung paghanap ng mga pickoffs, yung pag-timing ng mga Ayan na, daily ayan na, plays. ayan na, ayan na. Another conceal. May flicker in 15 seconds si Yawi. Pwede niyang tipirin ito. Hinihintay nila yung Lord na nagmamarcha doon sa may bandang itaas. Oo, konting kalabit na lang din yung Torre dito ng Team Falcon sa may top lane. So, TNC, ayun yung nakakatakot pagka Ito na. hindi mo makita yung Guinevere eh. Parang biglang may tatalon, tas ganun yung mga nangyari kanina. Oo, wait lang May flicker na si Yawi. May Lord sa taas. This is an evolved Lord. Napakahirap po nitong i-clear kung papapasukin mo ng iyong base. Pandora with a conceal. Kyle TC, si Zaida nahanap! Ay, doon sa may bandang likod, napatay na nga si Zaida. Ginamit na yung Astral Echo. So, dedepensa ngayon ng Team Falcon. Sabi gusto naman umabate dito ng TNC. Pero atras muna sila ngayon. Yung Lord sa may gitna, Pew, pew, sa may pew. taas, ay nandoon na. Habang pinipigilan ni Few, hindi tatama yung mga Sargo. So, extended pa rin yung Ooh. laban natin. Crucial pick-off mula dito kay Kyle TZ. That shadow kill on to Zaida. Late yung pagbili dito ni Zaida ng Winter Crown. Nandoon sana yung buy and sell. Pero this gives a lot of space for Team Falcons. Medyo malaki yung makukuha nila dito dahil wala yung jungler ng TNC. That could have been a GG push para sa TNC Pro Team pero napakagandang play mula kay Kyle TC. 3-man Astral Echo. Rekta push dito sa baba. 10 segundo para kay Zaida. Nandyan na rin ang poke na nanggagaling kay Few pero mukhang kalmado muna R7. para sa two teams. Oh, ganun pa rin yan. Nandun pa rin yung disiplina dito ng side ng Team Falcons. So alam nila dito na hindi na advisable na ipilit nila na tapusin yung laban kasi meron namang Lord. Yeah. Pero pantay sila ngayon ng mapa eh. Pagalingan na lang ito magpigilan Oo. ng setup. Tsaka medyo lugi dito no yung side ng TNC Pro Team considering na mas malayo sila. Oo. Actually, lamang sila dyan kasi ngayon, sila yung may leeway na i-set up slow push. And yan, Team Falcons, hihintay nila yung next wave and look at Lancy, already in position. Sisimulan nila yung slow push. So kailangan mag-decide ng Team Falcons ngayon, irarush ba nila yung Lord o hindi? Ayun na naman, nasa likod na naman yata sila. Pwede yata sila kumuha doon sa may bandang gilid. So kailangan may naka-ready dito ngayon for Team Falcons kung ganun yung nangyari kanina. Ayun na naman. Nakastart yung slow push siya. Oh, ayun na naman din sa may... Parang napanood ko na to kanina. Oh, deja vu. Oo, mukhang tingnan natin no, kung makakaamoy na ba ang Team Falcons dito. Few, looking for the check push. Kanina nakita natin nung Game 1 ay may instincts talaga. Pero mukhang safer ang kanyang gagawin. Si Marco? Yawi ngayon ang naipit. Pero Uy! spatial migration is available. Ginamit na rin dito yung Astral Echo. Masuslow down ng ilang mga players. Ito na si Flop TZ. Hinahabol niya si Yawi. At mawawalan ba ng immortality? Wow! Hindi makakatakas pa rin dito. So makita natin for TNC, pwede silang umatras muna. For Team Falcons sa tanong, abante ba sila kung nakahanda ngayon ang kalaban nila? Ang daming na-burn na resources para doon kay Yawi at pati na rin kay Yawi mismo. Pero mukhang Falcons pa rin na magsisimula ng 22-minute Lord na ito. Flap TZ on cleaning duty. Lord JM nandun sa harap. Lancita, tama nga ba ang Besalaro kay Flap TZ lamang? Zaido. Pero ito na, half HP on this Lord. Few available ang kanyang Astral Echo and that could make or break Oh! this team fight. Pero ito magkakatalunan. Yung isa naman ng immortality, si Very Cute, ginamit yung kanyang Wind of Nature. Flicker out na rin. Glorious Pathway, pero si Pandora sumusuntok para pigilan sila na umabante. Habang si Zaida, Zaida Zaida! zigzag. Nakita niya si Super Marco. Astral Echo nagamit na rin. Flap TC flicker out. Meron naman siyang immortality siya si Case. At si Lord JM palang target nila ngayon. Flap TC tumatakbo-takbo lang para bumalik ang kanyang buhay. -1 ngayon ang TNC Pro Team. At ang kapal pa ng minion waves dito sa baba, mukhang libre na ata yung Lord na to. Ang ganda ng harang ni Pandora again. The defensive play mula doon sa badang, hindi makapasok si Zaida onto the Clint. And again, Kyle TZ forcing the Wind of Nature mula dito kay Benny Cutie, pati na rin Flicker. Okay, Dito na babawi yata sila dito. Flap Wait. TC nabigyan. Habang si Pandora, dalawa ang napigilan. Ginamit na rin yung Winter Crown. Immortality ni Yawi dito, wala na rin. So si Zaida, makakapag-dash out. Si Wow. Supermato naman nandun. Yawi is down. Habang ang sakit na nga dito, Marco. ginamit pa ni Marco yung kanyang flicker para makapag-deal pa ng damage. Pero nalaban daw si Benny QT. Wow. Si Kyle TC, wala ng immortality pero double kill na. Oh. Para proof. Super Marco, triple kill para sa kanyang Clint. At mag-isa na nga lang dedepensa dito si Benny Cutie. Hindi na ata aantayin pa ng Team Falcons ang Lord na ito. May kabayo, may kabayo. Nag-aantay pa sila. Kalma muna. May kabayo, may kabayo. Ayan na yung kabayo. Ayan na yung Oyabak. Sige, sa lahat din na nanonood ngayon, inhale, exhale. Grabe. Kaya pa ba ni Lord JM at ni Benny Cutie? This is an Astral Echo landing on Benny Cutie. Teka lang, na-burst agad si Lord JM. At makikita natin ngayon na dalawa na nga lang yung dedepensa. Naka-flow yung Ming and Wave. Meron pang Lord na bit-bit. Namatay dito yung